Um, alright, once and for all mga kapatid, isang pinagpalang gabi ulit sa ating lahat. No? So, sa gabi po na ito, atin pong pamalian. Yun pong claim ng The Revealers, no? Si Brother Midan, yung pumasok dito para makipagtalakayan. Na kung saan, nang hiningan natin siya o nag-request si Brother Angel ng kanyang face reveal. Kasi nga, yung settings ay magiging talakayan na. So, yun po kasi yung rules natin dito. Na kung maaari, yung makikipagtalakayan, just for transparency, sana magpakita ng mukha. Nag-request si Brother Angel doon. Request lang ni Brother Angel yun kung sana maaari. At pakinggan natin mamaya yung kanyang naging tugon doon. No? Kasi para sa kanya, hindi naman daw need yung face reveal kasi yun daw ang parang ginagawa ni San Pablo gamit ang Galatia 1:22 na para bang no need na nila magpakita o mag-face reveal dahil yun ang gawain ni San Pablo. Kaya yun po ang ating pamalian mga kapatid. Okay, so stay tuned para po sa pag-aaral natin sa gabing ito para hindi tayo maguyo ng mga bulaang mga ngaral mga kapatid. Mga kapuntos, may mga tanong pa ba kayo na naghahanap ng kasagutan? Hindi na kailangan pang magtanong sa ibang sekta ng pananampalataya sapagkat mas lalong lumalakas pa ang ating programang Worldwide Catholic Bible Study sa pangunguna ni Reverend Father Darwin Gitgano kasama ang mga kilala at mga batikang defensor ng pananampalatayang Katoliko. Worldwide Catholic Bible Study. Sa tima, mga kaigsunan, nganong matuod nga iglesia ang simbahang Katoliko, usara ang hinungdan ug usaray rason. Tungod kay gitugod kini sa atong Ginoong Jesucristo. Sa mga atake ng mga bulaang prophet para patibayin ang bawat Katoliko upang di malubos sa ibang pastor at ministro. Alright, sa mga bago pa lamang po na subscriber ng Punto por Punto, ito po ang inyong abang lingkod, Brother John Ray, isa po sa host ng nasabing programa. At meron din po tayong sariling programa mga kapatid na kaabag sa Simbahan YouTube channel. So maaari po kayong bumisita doon at tingnan po yung mga uploaded videos na atin pong ini-upload at abangan yung mga live streaming natin kasama ang Punto por Punto mga kapatid. At huwag niyo po sanang kalimutan na i-like at i-share yung mga videos natin at paki-subscribe na rin at pa-click yung notification bell para palagi po kayong ma-update every time po na tayo ay mag-upload ng video or i-ire sa YouTube. Maraming salamat po mga kapatid. At hindi na po natin patatagalin ang ating pong pag-aaralan ngayon. Itong Galatians 1:22, no, na para sa mga The Revealers, no, ang isang unofficial vloggers ng INC, ginagamit nila para maitago nila ang kanilang mukha sa mga tao. Particularly sa mga titirahin nila mga kapatid. Kaya sa claim nila na yung Galatia 1:22 ay paraan ni San Pablo para ikubli ang kanyang mukha sa mga tao, pamamalian po natin yun mga kapatid. No? Dahil hindi po yun ang nais na ipahiwatig ng nasabing talata mga kapatid. Pero bago yan, basahin muna natin itong sulat ni Apostol na Pedro
sa mga tao na nagbabasa sa sulat ni San Pablo na ibig iniiba ang konteksto. Ano ba ang paalala ni Apostol na Pedro sa mga taong nagbabasa ng mga sulat ni San Pablo na iniiba ang konteksto, mga kapatid? Basahin muna natin. Sabi dito sa ikalawang Pedro 3:15, 16, mga kapatid, ito po ang ating mababasa. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Yan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. So mga kapatid, biblically speaking, ang mga apostol mayroon ng babala sa mga tao na nagbabasa ng banal na kasulatan, particularly sa sulat ni San Pablo na mayroon daw mga bahagi na mahirap unawain na pilit iniiba ng mga taong mangmang at magugulo ang pag-iisip. So yun po ang kalimitan na ginagawa ng mga taong mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ngayon, bago natin balikan yung talata at paliwanag, pakinggan muna natin ng bahagya, no? Yung pahayag ni Midan, Brother Midan, sa programang The Revealers, nung pinakiusapan siya ni Brother Angel na kung maaari, magpakita siya ng mukha. So pakinggan mo natin yung mga kaunting bahagi, mga kapatid, kung saan ginamit niya ang talatang Galatia 1:22 para ikubli ang kanyang mukha sa kanyang mga kaharap o maging sa kanyang pangangaral sa salita ng Diyos, mga kapatid. Pakinggan muna natin ang bahagya ng nasabing pangyayari. Bro Jando? Bro Jando, baka pwedeng mag-request kay Brother Midan, no? Total kilala naman siya na baka naman pwede mag-request Bro Midan, no? Kapatid, baka pwede ka naman mag-open cam kaya? Okay lang ba sa'yo? Ang totoo po, Kuya Angel, hindi po kilala ng followers ko ang boses na naririnig po ninyo ngayon. Ang kilala nilang boses ko ay may voice changer. Ba't pa kasi nabubuhay changer pa kayo? Hindi, kung nasa katotohanan kasi tayo, wala tayong dapat itago. Bakit kailangan ng mga ganyan-ganyan, bro? Kasi dito live na, kitang-kita si Bro Jando at si Bro Wendell, bro. Namin, nakikita yung mukha namin. Yan pong binabanggit ninyo, policy of ad hominem po yan, Brother Angel. Hindi pala si Dominium yan, bro. Hindi ka naman yung na-atake. Nag-request lang naman siya. Nag-request lang naman siya kung maaari ba ilabas yung mukha. Hindi ad hominem fallacy yun. Ad hominem is attacking directly sa personal kaysa sa topic na pinag-uusapan. Yun ang ad hominem. Yan, no? So, napangaralan, tuloy siya ni Brother Jando. Hinihingan lang na kung maaari, pakiusap ba? Ad hominem daw. So, tuwing may pakiusap pala tayo sa bawat sino, nag-a-adhom na tayo. Ano ba naman yan? Midan, mag-aral ka. Ano yung mga fallacy? No, hindi yung hiningan ka lang ng permiso na kung saan na makita yung mukha mo. No? To be fair sa yung kaharap, sasabihin mo na agad na ad hominem. Hindi po yun. Malinaw ang paliwanag ni Brother Jando sa'yo. Ang ad hominem, attacking personally rather than sa topic na pinag-uusapan. Yun ang ad hominem. Pinakiusap lang si Brother Angel sa'yo .
So mga kapatid, hindi naman natin minamali na hindi siya magpakita ng mukha sa kanilang programa. Wala tayong problema doon kung yun ang paraan nila. No? Pero iba kasi sa pagkikipagtalakayan at may rules. Kaya nga hinihinga natin siya na kung maaari makita ang kanyang mukha based sa rules at sa panawagan din ng mga manonood for the sake of transparency. So yan lang naman po ang ating ano diyan, ang ating habol. Yun bang kahit papaano mayroon siyang minor na magsalita ng kahit ano-ano dahil alam niya nakikita ang kanyang mukha. Yun lang naman eh. Oh, pero pinilit ba natin siya na talagang magpakita ng mukha? Hindi naman. 'Di ba? Pero ang nakapagtataka mga kapatid sa sinabi niya, kahit boses niya ay iniiba, kahit dun sa live nila. Saan yun? Saan yun sa Bible na kapag nangangaral ka ng salita ng Diyos, kinakailangan mong ibahin ang boses mo? Hindi lang pala masquerading. Voice changer din ang dapat gamitin. Hindi lang nila kinukubli yung kanilang personalidad, pati ang kanilang mga boses. Saan yun sa Bible na dapat ganun ang way of preaching mga kapatid? Di ba? So doon pa lang may something, kaduwagan ba? Or ano, I don't know. Dahil kung natatakot ka mangaral sa salita ng Diyos, natatakot ka sa pwedeng mangyari sa'yo, dahil nakikita ka, ay huwag ka nang mangaral sa salita ng Diyos, karuwagan yan. Ang isa sa aral ng Diyos, even in the Old Testament, fear not, huwag kang matakot. Tapos ngayon, ikukubli mo, hindi lang yung mukha mo, pati boses mo. Anong tawag dyan? Karuwagan yan. Bakit? Para hindi ka balikan kung mayroon kang sasabihin kasi hindi ka nakikilala. So, ini maganda yan mga kapatid. Again, hindi natin pinagbabawalan ng kahit na sino na mangaral ng salita ng Diyos na nakakubli. No? Kasi mayroon pong mga nagbibigay ng information gamit ang kanilang mga YouTube na hindi po nagpapakita ng mukha. Walang problema doon mga kapatid. Pero ibang usapan kapag nakikipagtalakayan ka na, nakikipagdebate ka na. Tapos ngayon gagamitin mo ang salita ng Diyos para diyan sa mali mong filosofiya na dapat nakakubli ang mukha, tapos iniiba ang boses. Gagamitin mo ang banal na kasulatan, sasabihin natin na katulad ni San Pablo. O pakinggan natin ang kanyang sinabi kung bakit ayaw niyang magpakita ng mukha. Ito ang kanyang sinabi mga kapatid. Sa kabilang banda, yung pong sinasabi ninyo na dapat ay open cam, kayo ay presentable na walang itinatago, para lang po sa kaalaman ninyo, sa Biblia po, Galatia 1:22, hindi question kay makita o hindi makita ang mukha. Sabi kasi sa talata, si Pablo nang mangaral siya, ang sabi po dito, hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. At isa pang pinakamatibay na pagbabasihan po natin, sabi po ni Kristo, mapapalad ang mga hindi nakakakita sa akin, ngunit nagsisisampalataya. Kaya hindi question ang mukha ng isang midan mula sa The Revealers, sapagkat hindi sa mukha ko nakasalig ang aming pananampalataya. No? Hindi lang salita ni San Pablo ang kanyang ginamit para ikubli ang kanyang mukha. Ginamit pa niya ang salita mismo ng Panginoon. Lapastangan talaga. No? Ginagamit ang salita ng Panginoon para sa sariling kapakanan. Hindi po ganoon mga kapatid. Unang-una, ano ang sinabi ni St. Paul kung talagang sumusunod kayo kay St. Paul, Brother Namidan? Ano ang kanyang sinabi sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto? O, basahin muna natin. Kung papasabay ang interpretasyon mo na parang si San Pablo ba, hindi nakita ang kanyang mukha, mamaya i-reveal ko yan na mali ang interpretasyon mo. Pero ano ang sinabi ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto? Dahil si San Pablo ikaka mo, ang ginagayahan mo. O ano ang sinabi ni St. Paul dito sa unang Korinto 11:1? Basahin ko siya sa Good News Translation mga kapatid. San Pablo pala ang gusto mong gayahin. Ano ang pahayag ni St. Paul? Ito mga kapatid ang sinabi ni St. Paul. Imitate me, then just as I imitate Christ. O, gayahin niyo ako tulad ng paggaya ko kay Kristo.
Yan ang sinabi ni St. Paul. Ngayon, dito tayo sa issue. Kinakailangan ba magpakita ng muka or ikubli ang iyong muka? Dahil si St. Paul, ang ginayahan niya ay si Kristo. Si Kristo ba nagkubli ng kanyang muka? Yung sinabi mo na mapalad ang mga nakakita ngunit naniniwala, hindi yung tumutukoy sa literal na kaanyuan. Ibig sabihin, yung mga tao na wala sa panahon ni Kristo, pero naniniwala sa Kanya, yun ang point doon. Tayo ngayon ba, wala tayo sa panahon ni Kristo, pero naniniwala tayo sa Kanya, nanampalataya tayo sa Kanya. Yun ang ibig sabihin nun, na mapalad yung mga hindi nakakakita sa akin, ngunit naniniwala. Kaysa mga tao sa panahon niya, mga Hudiyo, na nakikita nila si Kristo, pero hindi nila pinanampalatayanan. Yun po ang point doon. Hindi yun nangangahulugan na si Panginoong Kristo hindi nagpapakita ng mukha. Dahil Bro Junri, yes, Brother Angel. Hindi yun sa ibig sabihin pagtatago ng muka. Correct, hindi mo nangangahulugan na itago ang mukha. Bakit? Bakit Alayo. nasabi? Bakit natin nasabi mga kapatid na hindi nagtatago ng mukha ang ating Panginoong Kristo? Pasagutin natin mismo ang mga apostol. Paano nila nakita ang ating Panginoong Kristo? By masquerading ba? By voice changer ba? Hindi. O basahin natin ang sulat ni Apostol na Juan. 1 John 1:1 mga kapatid. Ano ang sinabi ni Apostol na Juan sa kanyang unang aklat na isinulat mga kapatid? Ito ating basahin. Yaong buhat sa pasimula, ibig sabihin nito ating Panginoong Kristo, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, nahipo at ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Ano ang nakita nila? Ang ating Panginoong Kristo nakita nila, no, namasdan nila, nahipo pa ng kanilang mga kamay. Kaya hindi po pwede gamitin yung pahayag ni Panginoong Kristo sa John 20:28-29 na mapalad ang mga nananampalataya kahit hindi nakakakita sa mga nakakakita pero wala namang pananampalataya. Magkaiba po yun. At dahil si San Pablo ang ginagayahan nyo, gayahin niyo si San Pablo. Anong sabi ni St. Paul? Imitate me as I imitate Christ. Iyang kanyang ini-imitate nagpapakita ng mukha eh. Galing yun sa kawalan. Galing yun sa hindi natin mundo. Nagpunta dito, nagpakita. Kaya nga sa sulat ni St. Paul in 2 Timothy 3:16, God manifested in the flesh. Nagpakita mismo ang Diyos. Walang iba, si Panginoong Kristo yun. John 1:1-1:14. The beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. Nagpakita ang Diyos eh. Ginayahan siya ni St. Paul. Si St. Paul na gumaya sa kanya, alangan naman magkubli siya ng mukha niya. Alangan naman magmasquerade siya. Magagamit siya ng voice changer. Hindi pa nga uso noon ang megaphone eh. Tapos mag-voice changer pa kaya? Wala namang voice changer nung unang panahon. Kayo lang gumagamit yan, mga the revealers. So mali po yung mga pahayag mo. Brother Midan, no, with due respect, na kaya ka hindi napapakita ng mukha dahil sabi ni St. Paul, Galatia 1:22, na hindi naman importante kung makita man o hindi makita. Yes! Pero wag mong gawing pananggalan ang Galatia 1:22 para hindi ka pwede magpakita ng mukha. Yun ang tinututulan ko dyan. Kung ayaw mo magpakita ng mukha sa iyong vlog, wala kami problema doon. Pero iba pagtalakayan. Kaya ka nga hinihingan ng face reveal kasi yun ang rules namin dito. Kayo kasi ang pumasok eh. Unang araw pa lang na magpasok nyo dito, sinabihan na namin kayo. Kung magtatanong lang kayo, okay lang na hindi kayo magpakita ng muka. Pero kapag makipagtalakayan na kayo, kinakailangan nyo na magpakita ng muka. Sinabihan na kayo niyan. Eager kayo makipagtalakayan. Tapos nung hiningan ka ni Brother Angel, ang dami mong satsat, umabot ka na kay Kristo. Si Kristo ka ba? O ngayon, tingnan natin ang Galatia 1:22.
how to debunk yung the interpretation of Brother Midan of INC, the Revealers Vlogger, na yun bang 1.22 para sa kanya ay not to reveal your identity, your face identity. Yun ba ang point doon? O basahin natin mga kapatid, tapos himay-himayin natin. Again, ang turo ng simbahan, when it comes to Bible interpretation, we need four basic rules. Sino ang nagsabi? Sino ang sinabihan? Bakit ito sinabi? Ito po ang pinaka-importante para hindi ka mawala sa interpretasyon. Bakit sinabi? At yung time settings, yung kanilang tradisyon, kung bakit sinabi yan, at yung kanilang sitwasyon, kung bakit sinabi yan o nasabi yan. So yan po ang basic rules sa pagbabasa ng Bible para hindi tayo mawala sa pag-iinterpreta ng banal na kasulatan. Di porket nabasa, hindi pa nakita, i-interpretin mo na hindi ka makapakita ng mukha mo. Wala, hindi ganun ang pagbabasa ng Bible, mga kapatid. Kaya tingnan natin ang Galatia 1:22 at paano natin ito ipapaliwanag ng ayon sa Bible, hindi kung ano yung nauunawaan natin. Ayon sa Bible, dapat ganun ang ating pag-i-explain, mga kapatid. Okay, so basahin natin. Ano ang sinabi sa Galatia 1:22? Ang ginamit niya na version is ang dating Biblia. No? So gamitin natin ang version na ginagamit niya para naman hindi bias, mga kapatid. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Ito, mga kapatid, una, ang dapat niyong bantayan, itong pagkasabi na hindi pa ako nakikilala sa mukha. Yung term, Brother Angel, na hindi pa, indikasyon ba yun na pwede siyang magpakilala, Brother Angel? Hindi pa nga eh, hindi pa oras. Ibig sabihin, indication yun, Brother Angel, na baka in the May future, plano. mapapakita na siya. May plano, may Oh, future. hindi pa. Mali-mali interpretation talaga nila. Oh, yun pa lang nga, doon pa lang tayo sa simple simpleng pagtingin pa lang sa talata, bagsak na sila. Kasi sa kanila hindi pa ako nakikilala, automatic sa kanila hindi magpapakita ng muka. Hindi po ganoon. O balikan natin itong talata. Hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. So dito, mga kapatid, may indikasyon na magpapakita si St. Paul. Hindi pa lang, hindi pa sa panahon na isinulat niya yan. Okay? Pero ito, para maunawaan natin ng maigi, ang sinabi-sabi sa 1:22, balikan natin kung paano tinawag si St. Paul at sa kung paanong paraan. Ano ba ang gusto ng Diyos sa kanya, sa pamamaraan na ipapahayag niya ang salita ng Diyos. So balikan natin kung paano tinawag si St. Paul at kung paano gusto ng Diyos sa kanya ipangaral ang salita ng Diyos. So sa mga hindi nakakaalam, si St. Paul po tinawag ng Diyos during sa kanyang pagpe-persecute sa mga Kristiyano. Si St. Paul ay naging naging great persecutor ng simbahan sa panahon niya. Pinagpapatay niya ang mga Hudyo na nagpa-convert sa Kristiyano, yung nanampalataya kay Panginoong Jesucristo. So, on the road of Damascus, nagkaroon ng vision si St. Paul na kung saan nakita niya ang liwanag at nadapa ang kabayo na kanyang sinasakyan. Nangyari ito nung papasok siya sa lungsod ng Damascus. Mababasa po natin ito, Acts chapter 9, mga kapatid. Okay? So nung nakita niya ang isang liwanag, nagtanong siya, sino ka, Panginoon? At ang liwanag nagsalita, ako si Jesus, ang iyong inuusig. Yun ang sagot ni Panginoong Jesucristo sa kanya. At ang nangyari, bilisan na natin, nabulag si San Pablo ng 3 araw. At nung nanalangin si San Pablo, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. At tinawag ng Diyos si Ananias, isang alagad ng Diyos na Kristiyano, in vision, kinausap si Ananias ng Diyos, napuntahan si Pablo para mapanalanginan at gumaling.
ang kaniyang pagkabulag dahil gagamitin siya ng Panginoon sa pagpapahayag ng ebanghelyo sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ni Israel. So babasahin natin ang talata sa Gawa 9:10 hanggang 15 para malaman natin mga kapatid ang nais ng Diyos na gawin ni St. Paul sa pagpapalaganap sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So basahin natin ang Gawa 9:10 hanggang 15 mga kapatid kung ano ang nangyayari sa panahon ni St. Paul nung siya ay tinawag. Ito at basahin natin. Ngayon nga'y may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias. At sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias. At sinabi niya, narito ako, Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon sa lansangang tinatawag na Matuwid. At ipagtanong mo sa bahay ni Judas, ang isa sa nagngangalang Saulo, lalaking taga-Tarso, sapagkat narito siya'y nananalangin. At nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumapasok at ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito, siya'y may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote na kapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Datapwat, sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Dito mga kapatid, napakalinaw ang gusto ng Diyos sa kung paanong paraan niya ipapangaral ni San Pablo ang kanyang pangalan. Sa paanong paraan daw? Ito, balikan natin. Upang dalhin ang aking pangalan sa harapan. Harapan ng mga hintil, ng mga hari, at ng mga anak ni Israel. Harapan. Ang gusto ng Diyos, ipangaral ni San Pablo ang ating Panginoong Jesucristo sa harapan ng mga hintil, ng mga hari, at ng anak ni Israel, ibig sabihin ng mga Hudiyo. Napakalinaw, ano ang gusto ng Diyos sa kanya? Sa harapan. Don't tell me na sa harapan ng mga hintil, magmamasquerade. San Pablo, para hindi makilala, gagamit siya ng voice changer. Uso na bang voice changer noon sa harapan ng mga tao? Hindi. So dito pala mga kapatid, makikita natin na hindi ibig ni San Pablo o ng Diyos na mangaral sa kanyang salita na nakakubli ang mukha dahil harapan nga eh. Di ba? So yun po ang basis. Ang basis sa pagkatawag ni St. Paul according sa ating Panginoong Jesucristo, sa harapan niya susuguin si San Pablo. Hindi po sa paggamit ng mga bagay na hindi siya nakikita. Harapan na eh. At wala kang mababasa sa Bible sa harapan ng mga hintil nakakubli ang mukha ni St. Paul. Walang ganon. Doon sa Galatia 1:22, alamin natin ang reason bakit sinabi yun. Ano ang reason? So balikan natin ang Galatia 1:22 mga kapatid sa 9. Then, dahan-dahanin natin ang pagbasa bakit nasabi yun ni St. Paul. Mas maganda sana yung magandang balita Bible. Pero gamitin natin ang dating Biblia para hindi masabi ni Midan na gumamit ka kasi ng ibang version ng Bible. Even ang dating Biblia, napakalinaw dito ang reason kung bakit nasabi na hindi pa siya nakikilala sa mukhaan. Ito ang sinabi sa Galatia 1:22, hindi pa nakikilala ng mukhaan si St. Paul. Hindi pa nakikilala ng mukhaan. Hindi sinabi na hindi siya nagpapakilala ng mukhaan. Magkaiba po yun. Magkaiba po ang hindi pa nakikilala sa hindi nagpapakilala ng mukhaan. Magkaiba po yun. So alamin natin ang reason
kung bakit hindi pa nakilala ng mukhaan si St. Paul in Galatians 1:22, mga kapatid. So balikan natin sa 9. Okay? Balikan natin sa 9. Basahin natin ng daan-daan. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. By the way, ang nagsalita dito, mga kapatid, si San Pablo. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa inyong tinanggap, ay matakwil. Sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos? O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Sapagkat aking ipinatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinapangaral na ito'y hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Kristo. Sapagkat inyong nabalitaan ng aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan, palibhasa ay totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit, ito na, nung panahon na tinawag siya, nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, na ihayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil. Saan daw dapat ipangaral ni San Pablo? Ang anak ng Diyos? Sa gitna ng mga hintil. Kasi yun ang gusto ng Diyos sa kanya in Acts 9:15, ipangaral sa harapan. So, sa version ni St. Paul, sa gitna siya ng mga hintil. Don't tell me, nagmamaskirating siya doon. Nagsusuot siya ng maskot. Imposible yun. Wala pang maskot nung unang panahon. Mga kapatid, at hindi ako naniniwala na nagmamaskirade si St. Paul sa gitna ng mga hintil, mga kapatid. Pagkaraay, hindi ako sumangguni sa laman sa dugo. So dito, makikita natin ang reason. Although, ang gusto ng Diyos, ipangaral sa gitna siya sa mga hintil o sa harapan ng mga hintil, pagkaraay, hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. So ibig sabihin, nung tinawag si St. Paul, hindi siya mismo kusa na nagpakita sa mga hintil or sa mga sino man. Hindi muna siya nagpakita, mga kapatid. Hindi pa siya agaran nagpakita. O, ipatuloy natin ang pagbasa. Ni inahon ko man sa Jerusalem silang mga apostol. Even sa mga apostol, hindi siya agad nagpakita. Hindi pa siya agad nagpakita. Na nangauna sa akin, kundi sa Arabia ako naparoon at muling nagbalik ako sa Damasco. So at the moment pala, na tinawag si San Pablo para ipangaral sa harapan o sa gitna ng mga hintil ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang aral na tinanggap ni Apostol na Pablo sa ating Panginoong Jesucristo, hindi siya agad nagpakita sa sino mang mga Kristiyano. So yun ang point doon. Even sa mga apostol, hindi siya agad nagpakita. O basahin natin patuloy sa 18. No, kasi saan siya unang pumunta? Sa Arabia. Nag-Arabia muna siya, hindi pa siya nagpakita sa mga apostol, no? Sa mga sino mga Kristiyano, hindi pa siya nagpakita. Pumunta muna siya ng Arabia, then bumalik siya sa Damasco. Tapos ano ang sunod nangyari? O basahin natin. Nang makaraan ang 3 taon, so 3 years after, ay umahon ako sa Jerusalem. So, saka pa lang siya pumunta ng Jerusalem after na kanyang pagkatawag. 3 years after tinawag si St. Paul, saka pa lang siya pumunta sa Jerusalem, mga kapatid, upang dalawin si Cephas. So nakipagkita na siya kay Pedro. Yang Cephas, sa mga hindi nakakaalam, si Pedro po yan, mga kapatid. Nagpakita na siya kay Pedro. At anong sunod na sinabi? At natira akong kasama niyang 15 araw. So dito, nagpakita na siya sa pangulo ng iglesia, si Pedro. Nagpakita na siya after 3 years of pagkatawag sa kanya.
Ngunit wala akong nakita sa mga ibang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. So maliban kay Pedro, si Santiago din ang nakita niya kasi si Saint James kasi mga kapatid ang itinalaga na Bishop of Israel nung panahon na yan. Siya ang obispo ng nasabing lugar sa Jerusalem. Tungkol sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo narito sa harapan ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos ay naparoon ako sa lupain ng Syria at Sicilia. So after niya magpakita kina Simon at kay James, pumunta naman siya ng Syria at Sicilia at hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. The reason why hindi pa siya agad nakilala ng mukhaan kasi nga mga kapatid, hindi pa siya agad nagpakita sa mga Kristiyano. Yan ang reason kung bakit sinabi ni St. Paul, hindi pa siya agad nakilala ng mukhaan. Kasi kung babalikan mo yung verse 15 to 19, pagkatawag sa kanya, hindi siya agad nagpakita sa sino man kahit sa mga apostol, hindi siya nagpakita. Saan siya pumunta? Arabia. Pumunta muna siya ng Arabia and then Damasco. So, don't tell me doon sa Arabia, nagmaskiribing siya doon? Nakamask si St. Paul doon? I don't think so. Bakit? Ang utos sa kanya ng Diyos, harapan. At sinabi ni St. Paul sa Galatians 1:15, sa gitna ng mga hintil. So, I don't think so na magmamaskirade siya. Bakit? Lalo hindi siya paniniwalaan ng mga hintil kung hindi siya magpapakilala. Di ba? Magpapahayag ka ng isang bagay tapos hindi ka magpapakilala, anong iisipin ng tao sa iyo niyan? Bugos yan. Kasi kung totoo pang pinagsasabi niyan, magpapakita yan. Nakuha niyo yung lohika, mga kapatid. Di ba? So balikan natin, dahan-dahanin natin. Bakit sinabi sa Galatia 1:22 na hindi pa siya nakikilala ng mga taga-Judea? Dahil napakalinaw, kung umpisahan mo pagbasa sa 15, nung tinawag siya na mangaral sa gitna ng mga hintil, saan siya pumunta una? Sa Arabia. Hindi muna siya nagpakita sa kahit na sino man, maging sa mga apostol. Nagpakita lamang siya una kay San Pedro, makalipas ang 3 taon. So yun po ang point. Yung Galatia 1:22 mga kapatid, kung babasahin mo yan sa Magandang Balita Biblia, past tense. Past tense siya. Basahin natin sa Galatia 1:22 sa Magandang Balita Bible. Hindi pa ako kilala noon ng mga mananampalataya kay Kristo na nasa Judea. So noon lang siya hindi kilala. How about nung time na nandun na siya, hindi pa ba siya dapat makilala? Logic. Di ba? Sabi niya noon lang siya hindi kilala. Pero nung nandun na siya, kasi pumunta na siya doon bodily, nandun na siya. Nakipag-usap siya kay Pedro at kay Santiago, nandun siya. Kaya yung Galatia 1:22 na sinasabi ni Brother Midan ng The Revealers na pamamaraan ni San Pablo na hindi magpakita ng mukha, no. Kung babasahin mo lang ng maigi, pag-aaralan mo ng maigi, hindi yun ang punto, ang punto. Hindi pa lang siya nakilala ng mga taga-Judea noon. Bakit? Pumunta muna siya ng Arabia, doon siya nangaral. Bago siya nagpakita sa mga Hudyo, kay San Pedro unang-una, at kay Santiago. Ngayon, ang reason ng kanyang pagpasok dito, siyempre, sa punto por punto, para i-correct kami sa tingin niyang tama. Kung sabaga, i-correct niya yung mga mali na aral natin dito sa punto por punto sa paningin niya. So, dapat pangangaralan niya tayo. No? Kasi sa tingin niya siya yung tama, tayo ang mali. So, pumasok siya dito para pangaralan tayo. Pero, sa Bible, si St. Paul, nung nagkamali si San Pedro, at itinama ni St. Paul si Pedro sa kanyang mali, anong ginawa ni St. Paul sa pagtatama kay Pedro? Nakakubli ba ang kanyang muka? O harap-harapan niyang itinama si San Pedro, mga kapatid? Tingnan natin ang Galatia 2. Kasi sa Galatia 2, 14 years after na nung pumunta si St. Paul sa Jerusalem, no, after niya pumunta sa Arabia, di ba sabi doon 3 years.
pumunta siya sa Jerusalem, nagpakita siya kay St. Peter at kay Santiago. Tapos pumunta siya ng Sicilia at dun sa isa pang lugar. At sa chapter 2, mga kapatid, 14 years, bumalik si San Pablo kasama si Bernabe at si Tito sa Jerusalem para makipagkita uli sa mga apostol. And then, dumirigta sila sa Antioquia. Kung saan sa Antioquia, mga kapatid, mayroong isang ginawa si San Pedro na hindi makakristyano. Kung sabaga, hindi makadiyos, hindi makatao. Kasi dapat sa aral kasi ng mga Kristiyano na ibinigay ni Panginoong Jesucristo, no discrimination. Wala ng Hudiyo, wala ng Griego, wala ng Hintil. Lahat ay iisa na sa Panginoong Jesucristo. Yan po ang aral ng Kristiyano. Pero dahil si St. Peter na may dugong Hudiyo, andun pa rin yung kanyang nakagisnan na kapag mga Hintil ay hindi makikipagsalo. Na kung saan ang kinatatakot kasi ni Apostol Pedro doon, makita siya ng kanyang mga kalahi. Kasi ang unang verse, nakipagsalo si Pedro. Pero nung dumating ang kanyang mga kalahi, humiwalay si Pedro, parang natakot siya nausgahan. Bakit nakikipaghalubilo sa mga hintil? So yun ang nangyari, nakita ni St. Paul yun. Ano ang sinabi ni St. Paul siya? Itinama siya ni St. Paul, mga kapatid. Pero ang question ko, nung itinama si St. Pedro ni St. Paul nung itinama niya Apostol na Pablo sa San Pedro sa kanyang mali, nakamasquerade ba? Nakakubli ba ang mukha ni San Pablo? Or harap-harapan niyang itinama sa San Pedro, mga kapatid? O basahin natin ang Galatia 2, 1, 2, tapos idinikta na lang natin sa 11, no? Para hindi na masyadong mahaba yung babasahin natin. Ito ang ating mababasa, mga kapatid. Nang makaraan nga ang 14 na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe at isinama ko rin naman si Tito. At ako'y umahon dahil sa pahayag at isinaysay ko sa harapan nila ang ebanghelyo na aking ipinapangaral sa gitna, don't tell me nagmasquerade siya dyan o nagsuot ng maskot, imposible yun, ng mga hintil. Datapwat sa harapan ng mga dangal, ano daw? Harapan ng mga dangal ay sa lihim, bakas anumang paraan ako'y tatakbo o tumakbo ng walang kabuluhan. Ngayon, nung nagkamali na si St. Peter, nung pumunta sila sa Antioquia, ito po ang nangyari. Ngunit nang dumating si Cephas or si Pedro, itong Cephas, Pedro po yan, si Pedro, sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kanya ng mukhaan. Ano daw? Sumalansang ng mukhaan pagkat siya'y nararapat na hatulan. Basahin natin sa isang version ng Bible, sa Magandang Balita Biblia, mga kapatid. Ito ating mababasa. Subalit nang dumating si Pedro sa Antioquia, harap-harapan. Ano daw? Harap-harapan. Ibig sabihin, talagang face-to-face. Ko siyang sinaway sapagkat maling-mali ang kanyang ginawa. So ano yung point ko dito? Kapag gagamitin mo si St. Paul na para bang inilalagay mo ang sarili mo sa kanya at nangungureksyon ka ng mga tao, make it sure na katulad kay St. Paul. Kasi si St. Paul, nang nangungureksyon siya, harap-harapan. Itong si TR, The Revealers, isang INC, no? Na nagpakilalang Brother Midan. Hindi natin alam kung real name niya yan. O, mangungureksyon ka tapos nakakubli ang mukha mo? Tapos hahanapan ka ng mukha para maniwala kami sa iyo, sasabihin mo para kay San Pablo? Sa Bisaya pa, mga kapatid, may expression ng mga Bisaya na, waka kuyape! No? Nangangaral ka, paano ka paniniwalaan ng tao na nakakubli yung mukha mo? Kaya nga ang sabi ng Diyos, tatawagin ko si San Pablo na ipangaral ako sa harapan. Sabi ni St. Paul, sa gitna ng mga hintil siya nangaral. Sa gitna. Don't tell me, nagmamasquerade siya doon. Nagsusuot siya ng maskot. Di ba, mga kapatid? At again, Brother Midan, kung nanonood ka man ngayon, mangungureksyon ka para paniwalaan ka ng tao, dapat mukhaan. Tulad itong ginawa ko sa'yo.
Kitang-kita mo ako paano kita ikinukorek sa mali mo. Dahil ganito si St. Paul. Mukhaan niyang itinatama ang pagkakamali na nakita niya na ginawa ni San Pedro. Ano ang sabi ni St. Paul? 1 Corinthians 11:1, imitate me as I imitate Christ. Si Kristo, hayag na hayag nagpakita ng kanyang mukha sa panahon niya. Kaya nga sabi ni Apostol na Juan, siya'y aming nakita, nahawakan, at nahipo ng aming mga kamay. Kaya yung interpretasyon mo, Brother Midan, na katulad ka ni St. Paul hindi nagpapakita ng muka, interpretasyon mo lang yon. Hindi yun ang ibig sabihin ni St. Paul. Alright? So hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat at naway marami kayong natutunan sa gabing ito. Alright, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Genre. Yan, maraming salamat sa iyong magandang pagpapaliwanag. At galit na galit ang The Revealers nang gumamit ako ng ChatGPT. Kasi nung gumamit ako ng ChatGPT, tumugma sa sa kalaban nila kaya ayaw nila 'yon. Halimbawa, ganito, tinanong ko ChatGPT patungkol sa Galatia 1:22. Ano ko siya, may kinalaman ba ito sa pagbabawal ng papapakita ng mukha sa live discussions? Sabi, wala. Walang anumang indikasyon sa Galatia 1:22 sa buong konteksto ng Galatia 1 na ginagamit ang talata ito upang magtakda ng doktrina tungkol sa pagbubukas ng kamera. Magpatibay ng regulasyon. Ha? Kasi Brother Jando, hindi pa naman uso nun ang kamera. Oh, at saka isa pa, ang konteksto ng Galatia 1:22, alam na naman ng Galatia ang tinuturo ni Pablo kahit hindi pa siya nakikilala personal. Yun ang meaning doon. Correct. Oh, yun ang meaning doon. Pero sila kasi, kilala na sila, pero sinasadyang ayaw magpakita ng muka. Baka may bootleg sa ilong. Ngayon, ating tuloy. Sabi dito, tuloy natin na anong konteksto. Talaga, The Revealers, mali talaga ang unawa ninyo. Straight to the point. Sabi dito, ang sinabi lang ni Pablo ay hindi pa siya personal na kilala noon. Hindi niya sinadya niyang huwag ipakita ang kanyang muka. Amen. Oh, talagang mali talagang unawa ng The Revealers. Tapos sabihin, narito lang katotohanan, mga lelang kayo. Hindi niya ito ginawang prinsipyo. Hindi ginawang prinsipyo ni Apostol Pablo na sadyang huwag ipakita ang muka. At saka ba't nila ginagamit ng Galatia 1:22? Sa Galatia 1:22, wala pang technology noon. Hindi siya kilala personal. Kaya hindi nila kilala Saka walang kanyang voice mukha. changer, Brother Jando. Walang messenger. Walang voice changer. Wala pang voice changer noon. Wala pang video call. Ito ngayon, kaya magpakita ng mukha, sinasadyang huwag ipakita. Paano kasi? Hindi mga official tagapagturo, pero feeling magaling. Tuloy natin. Bang bang. Tuloy natin. Ano ba sabi dito? Tamang pag-unawa versus maling gamit ng talata. Tamang interpretasyon. Si Pablo ay hindi pa nakilala noon dahil hindi pa siya nakapunta sa mga iglesia sa Judea. Kaya ito ay paglilinaw, hindi kautusan o prinsipyo. Bakit? Kasi prinsipyo ng The Revealers na huwag magpakita ng muka. Hindi ganyan. Ano yung maling interpretasyon, bro? Maling interpretasyon. Ang paggamit ng Galatia 1:22 bilang batayan upang huwag magpakita ng muka sa live video ay ICGCs. 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 O pagbasa ng sariling ideya sa teksto na wala naman talaga doon. Konklusyon. Huli. Hindi tama ang paggamit ng The Revealers ng Galatia 1:22 bilang pruweba o utos na bawal magbukas ng kamera o magpakita ng mukha sa mga live discussions. Wala ito sa konteksto ni hindi ito ang layunin ng talata. Ang ganitong uri ng pag-unawa ay mahina sa lohika.
Oh, yan. Mga The Revealers, kayo ay mahina sa lohika. Salungat sa tamang hermeneutika. Ngek. Pagpapaliwanag ng kasulatan at maaring gamitin sa maling paraan upang supilin ang transparency o accountability. Oy. Oh, so mali Yun talaga pala. yung mali talaga yung unawa ng The Revealers. Tapos feeling nila ang galing-galing nila. Huwag kayong ganyan. Hindi yan uubra sa amin. Gamitin ba naman ng Galatia 1:22 sa paniwala, yan ang ginawa nila, hindi pa nakikilala. Hindi sila kilala, kayo kilalang kilala kayo eh. Ilang beses nang nag-ano si Midan sa The Revealers? Ha? Ilang linggo na, ilang buwan, ilang taon na. Oh, tapos hindi pa rin kayo kilala. Ano naman yan? Oh, so yan ang huwag niyong gamitin ng Galatia 1:22 sa maling unawa. Sabi ni ChatGPT, mahina kayo sa lohika. Oh, well, mahina kayo sa logic. Mali yung paggagamit ninyo.